Hi mga kasambahay! For today's video, ipapakita ko nga pala sa inyo yung mga nalikom kong grocery. Nalikom ko talaga. Itong grocery nga na binibidyohan ko ay galing to kay Ate Ann. At kung matatandaan nyo, nung nagpunta sila kasambahay sa Olongapo doon kay Ate Ann, sabi rin ni Ate Ann, lahat daw ng grocery niya, iuwi na lang daw dito sa Bataan. Kasi hindi rin naman siya nakakapagluto doon at mag-isa lang siya sa bahay. At pati nga mga candy niya, hindi nakaligtas sa amin na iuwi pa dito sa Bataan. Kaya naman ang masasabi ko sa iyo dito, Ate Ann, maraming thank you at Merry Christmas and Happy New Year. Ito nga pala si Ate Ann, ito yung anak ni kasambahay na nakatira sa Olongapo. Doon siya nakatira dahil doon din siya nagtatrabaho. Nung pauwi na nga kami, halos ayaw niya kaming payagan dahil gusto niya na doon na kami mag-Christmas. Hindi talaga alam ni kasambahay kung anong gagawin niya. Kaya naman ang ginawa na lang ni kasambahay para makauwi ng Bataan, umuwi nang hindi nagpapaalam kay Ate Ann. Sakto naman pag uwi sa Bataan, nalaman agad kaming magandang balita. Meron daw ibibigay si Ate Loretta na tagi-1 kilong baboy. Kaya naman kagrabe talaga ng tuwa ko. Sabi ko nga kay Mang Ronnie, sakto may pang-ihaw-ihaw tayo. Yun lang talaga ang inaasahan namin na tagi-1 kilong baboy. Kahit na tagi-1 kilong baboy, masaya na kami doon. Tapos nung magbabandang 10:00 nga ng umaga, may message na si Ate Loretta sa Messenger. Pinapakuha na nga yung package doon. Kaya naman si Kuya JJ dali-dali nagpunta doon para kunin nga yung sinasabi ni Ate Loretta ang package daw. Nakita nga sa akin ni Mang Ronnie yung picture ng mga naka-plastic na mga baboy. At tagi-1 kilo sa magkakapatid. Di namin inaasahan, hindi lang pala tigi-1 kilong baboy. Kasama na siyang pang-spaghetti, at isang balot na slice, at isang tupperware na ubi, at 1 kilong manok, at yun nga, 1 kilong baboy. Kaya naman hindi ko talaga palalagpasin to na i-video at ipagmalaki tong natanggap naming blessing. Kahit malaki man to o maliit, dapat pagpasalamatan natin. Lalong-lalo na sa nagbigay nito. Kay Ate Loretta at Kuya Ande. Sa mga anak na rin nila Ate Loretta. Maraming salamat at Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat. Kapag di mo talaga inaasahan yung darating na blessing, di mo alam kung ano yung nararamdaman mong saya. Ito nga si kasambahay, hindi malaman kung anong gagawin niya dito sa ube, parang gusto na atang kainin. Kaya lang sa tingin ko, hindi to makakain ni kasambahay dahil nakatingin sa kanya yung mga CCTV. Christmas ngayon, kaya naman ito si kasambahay ay behave daw siya muna. Siya shoutout ko nga pala ang aking lahat na followers at sumusuporta at nagtitiwala dyan. Merry Christmas and Happy New Year! Maraming salamat sa inyong yun nga, pagkatapos ihatid ng inyong kasambahay si Zainab sa school, habang naglalakad pa uwi, ramdam talaga ng inyong kasambahay na nagkukrok-krok-krok yung sikmura. Krok-krok talaga. Pagkapasok ng inyong kasambahay sa bahay, diretso na agad sa kusina para iinit tong laing. Ito nga pala ay ulam namin kagabi, kaya naman iinit natin to. Bakit kasi sa tuwing umaga, hindi makaiwas-iwas ang inyong kasambahay na mag-almusal? Kaya ayan tuloy, tiyan ng inyong kasambahay, laging butsyog. Hindi na talaga natin to maiiwasan. Dahil aminin nyo man sa hindi, ganito din kayo kay kasambahay na laging sinasabi kapag masarap ang ulam, bukas na lang ang diet. Bago ang lahat ay magsikain nga muna tayo or mag-almusal. Sabayan nyo na ang inyong kasambahay. Tama ito si Miss Bago na nangungulit lang. Ito nga pala nga almusalin kasambahay. Ay na may alimangong bato kung tawagin. Ito ang tawag nito sa amin sa Bisaya ay kamroy. Para lalong sumarap to, nilagyan nga aing na dinggit. Naman ito si kasambahay sa sobrang sarap ay pati yung mga daliri hinihimod. Pasensyahan nyo na nga ang inyong kasambahay dahil ganito talaga kumain to. Kahit nga na kinukulit-kulit yan ni Miss Bago, hindi pa rin nagpapatinag si kasambahay sa pagkain niya. Bay halatang halata naman na ayaw magpasalo. Maganda rin talaga na mag-aalmusal sa umaga. Kahit mabigat yung mga trabaho natin, di agad basta-basta manghihina yung katawang lupa natin. Pagkatapos nga kumain dito ng inyong kasambahay, a-arrange niya yung mga kaldero dito sa may ilalim ng lababo. Dahil nung nag-New Year, basta hugot na lang dyan. Kaya naman ito si kasambahay, i-arrange niya. Para naman kahit nakatago dyan, ay nakaayos yung mga kaldero. Dahil ito pa man din yung ayaw ni kasambahay na dali-saliwa yung mga kaldero dito. Pinaglalabas na nga rin ni kasambahay yung mga bote na hindi na kailangan dyan. At ito mga lagayan ng ulam, ibabalik na doon sa may taas ng cabinet. Dahil hindi po pwede ito dito sa may ilalim ng lababo. Kakaroon lang ng kalawang at sayang naman. Sagutin ko nga dito yung nag-comment sa akin kung bakit kasambahay yung pinili kong content. Kaya kasambahay yung pinili kong content dahil gusto ko lang.
Charot lang. So, ito na nga. Kaya kasambahay yung pinili kong content dahil para maiba naman. Para makapagbigay din ako paalala sa mga employer na mababait. Para kapag kumuha sila ng kasambahay, aalamin muna nila kung talagang mapagkakatiwalaan ba. Para sa huli, hindi sila magsisisi sa kinukuha nilang kasambahay. Tungkol naman sa CCTV, alam ko yung mga ibang kasambahay ayaw ng CCTV. Kasi syempre, makikita yung mga ginagawa nilang mali. Pero hindi ko naman nilalahat yung mga kasambahay ha. Marami talagang kasambahay at 100% ang kasambahay na mapagkakatiwalaan. Kung ako tatanungin, mas gugustuhin ko na may CCTV. Halimbawa, kung may nawawala or may manloob man sa loob ng bahay, kikita agad sa CCTV. Hindi ka mapagbibintangan dahil makikita sa CCTV kung sino talaga yung totoong gumawa or sinong totoong kumuha. Doon na sa panahon natin ngayon, kahit nga na may CCTV, napapasok pa rin yung loob ng bahay, 'di ba? Aminin. Kaya sa mga basher ko diyan, pasensya na kayo kung kasambahay or may CCTV yung mga content ko. Ito kasi yung binigay sa akin ni Direk na line eh. Artistahin lang ang peg. Kaya naman bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ito na nga muna tayo sa mga nilalabahan ni kasambahay. Yung mga nilalabahan ni kasambahay ay mga underwear muna at mga bralette. Dahil mula nung Pasko at bagong taon talaga naman natambak yung labahin ni kasambahay. At ata ng underwear ay nasa labahin na, kaya inuna muna to ni kasambahay. Bili nga dyan ni kasambahay, pwede naman daw yung katsa na lang yung gawing underwear eh. Teknik nga dito ni kasambahay sa paglalaban ng mga underwear, binabad niya muna at isa-isa nilagyan ng kloro. Pagkatapos isinalang niya na nga sa washing, lagyan niya ng isang buong powder. Pagkatapos nun, sampay na agad. Wala talaga akong kahilig-hilig sa gray. Kaya naman yung ipapalit ko na naman dito sa kurtina ay color gray ulit. Pero na iba naman ang kunti itong ipapalit ko. Dahil itong ipapalit ko, may pa-flower siya na may kakahuyan. Itong kurtina na ipapalit ko, dumating kahapon. Dapat nga ikakabit ko na nga agad. Kaya lang, iba ang amoy, parang amoy tela. Parang amoy patahian ba? Kaya naman ay nilabahan ko muna ito para naman mag-amoy-amoy daw ni. Kasi panigurado ako, palitan na naman itong kurtina pagkatapos ng December. Kaya naman ay sabi ko, labahan ko nga muna para naman ay tumagal yung amoy nito ng isang buwan. Kaya lang, may kapalpakan na naman akong na-order. Dahil yung na-order kong kurtina ay 4 na peraso lang. Saktong-sakto lang talaga dito sa may 2 bintana at 2 pintuan sa may kwarto. Ang dapat nalalagyan ng kurtina ay malipit. Paano talaga kapag nagkakaroon na ng edad, higing makakalimutin na. Kaya naman talaga ito si Miss Bago ay pinagtatawanan ako. At gabing-gabi ko na nga nailagay itong mga kurtina. Ano ba naman nung sinampay ko at saka hihintay kong matuyo, nakatulog ako at napahimbing yung tulog ko. Kaya ayun, 8:00 ng gabi ako nagising. Kung hindi pa dumating si Miss Bago at hindi pa ako ginising, hindi pa magigising. Kaya lang talaga hindi umulan. Kung hindi, itong nilabahan kong kurtina ay naligo sa ulan. Pero in fairness ha, itong pinagpalitan na kurtina ay mabango-bango pa. Iisip tuloy ako kung ano pang ilalagay kong kurtina doon sa 3 bintana pa. Or ito na lang kaya itong tinanggal kong gray at labahan na lang tapos ikabit ko doon sa 3 bintana. Sabi nga sa akin ni Miss Bago, malungkot daw ba ang aking Pasko? Kasi yung mga pinili ko raw na kurtina ay malulungkot. Hindi raw kagaya ng dati, nung nakaraang taon, ay makulay yung mga kurtina. Hindi ko nga alam kung bakit ito ang napili ko. Kaya naman talaga, ang masasabi ko lang dito, pag magdidesisyon ka talaga sa isang bagay, ay pag-isipan muna. Para sa huli ay hindi pagsisihan.